Kumpirmado. Papunta ngang Hong Kong si Sig. Ito mismo ang nagpaalam sa kanya. Magbahig pa habang wala ako. Nagawa pa nitong biruin siya. At hindi siya natawa. Have a nice trip. Pakisabi kay Kate salamat. Alam mo bang kasama siya sa Hong Kong? Ibinalita niya sa akin. Sig, nasa bar siya kagabi. Ipinagtapat niya na magpapakasal na siya. Tinesting niya ang magiging reaksyon nito. Tinesting kung magbabago ang movements ng mga mata na palatandaan ng taong may itinatago. Wala siyang nakitang pagbabago. Maliban sa tila nagmamadali itong kumilos at madalas na pagsulyap sa wristwatch. Gusto kong pag-usapan ng tungkol sa kanya, but I'm running out of time. Ililibing ako ng buhay ng mga kasama ko. Kapag na-late kami sa flight, babalik ako agad sa Andrea. Sa pagbabalik ko, baka ma-late ka Sig. Putol niya sa sasabihin nito. Goodbye. Naikunot nito ang noo. Pagkatapos ay iritadong napamura. You know what I really hate? Saka siya hinawakan sa balikat. This feeling, I'm going to miss you, my dear. At sinil siya ng halik. She closed her eyes, parted her lips and met his mouth. Bukas hindi na niya matitikman ang matatamis nitong mga labi. Hindi niya pinansin ang pangungutya ng sarili sa kanyang puso. Daikis na para bang wala ng bukas, na talaga namang wala ng bukas. At nang maghiwalay sila, idinikit na sikang noo sa kanyang noo. You made me hungry and thirsty, Sandria. Iyan lang ba ako sa iyo, Sig? Hindi sa lahat ng oras ay kaya kong tugunan ang mga pangangailangan mo. I can't be your playmates. Gusto niyang isigaw yun sa pagmumukha ng binata, subalit mainam nang nakapinid ang mga bibig kaysa ilabas dito ang sama ng loob. Hindi niya lalong kakayaning isang bulat sa kanya ni Sig ang katotohanan. Goodbye, Sig, ang kanyang sinabi at parang hangin lang na nagdaan. Mabilis nitong hinilikan si Sandria sa pisngi at walang lingon likod na umalis. Tapos na ang lahat, Sig. I wish you all the luck and happiness. Salamat sa sandaling ligaya at sa 1,000 sakit. I don't know if I can get over you, but I know time heal all wounds. Maybe in years. Okay lang makalimutan lang kita. She's been crying inside all night long and she has not been able to get some sleep dahil umaga na. Kahit walang tulog ay naligo na siya. And she do her daily routine, school, theater, and bar. Sa itang hotel sa Hong Kong, tinanaw ni Sig ang malawak na kalangitan. Dati-rati nababagot siya sa ganitong senaryo. Ang taong mahilig manood sa nagkikislapang bituin ay gawain lamang ng taong in love. Sinabi yon ng kanyang kaibigan sa Amerika nang nag-aaral pa siya sa kolehiyo. Madalas kasi itong tumitig sa kalangitan. Curious siyang malaman kung bakit. Kaya isang araw habang tahimik ang lahat, sinamahan niya itong magpahangin sa labas kahit na parang naninigas siya sa lamig. Sinuot na lamang niya ang kanyang panlamig. Kahit hindi pa siya nakakapagsalita, ay parang nahulaan na ito ang kanyang pakay. Nagmahal ka na ba ng gusto, Sig? Nagulat siya sa tinanong nito. Kapag naramdaman mo na ang pag-ibig at kinailangan mong umalis palayo, wala kang ibang kakapitan sa gitna ng kalungkutan kundi ang bubungangang iyon. Tinuro ang maliwanag na kalangitan dahil sa dami na nagkikislapang bituin at ang liwanag yun na nagmumula sa silangan. Malakas ang pakiramdam kong nakatingin na sa bahaging iyon ng mahal ko. Kahit milya-milya ang layo at araw at pagitan natin, ang mahalaga may pusong sumisigaw ng pag-ibig. At ngayon ay narito siya sa Hong Kong. Ang buong puso niya ay naiwan sa Pilipinas. Lagi niyang naiisip ang magandang mukha ni Sandria. Isang araw lamang niyang itong hindi nakita ay para bang wala siyang gana sa lahat. Kung hindi lamang importanteng taong kakaharapin niya, ay nung kasiyang sumama dito. Saka gusto rin niyang suportahan ng ama sa naging desisyon nito. Manila. Sa katapusan na ang expiration ng kontrata ko kay Madam, I think I don't want to sign another contract. Ang naisip niyang sabihin kay Bernard habang busy sila sa panonood. Total naman ay tapos na ang krisis namin sa pera. Pag-graduate na rin si Minnie ng tourism at ganun din ako. Ni hindi ito sumulyap sa kanya. Salamat naman na nakapag-desisyon ka na. Ang akala ko tatapusin mo lang ang kurso at hindi na pakikinabangan. Bata pa lang tayo ay gusto mo nang maging dentist. Marunong kang umarte. But you won't take it seriously. Ayokong isipin na naka-impluensya ko para talikuran mo ang pangarap mo. Sa totoo lang ayokong habang buhay kang nasa entablado na kasama ako. Alam kong hindi ka masaya. Dahil sa tuwing madadaanan natin ang klinik sa teatro, ay nag-iiba ang mood mo. Ganun ba ako ka-obvious? Tanong niya. Ilang taon na ba tayong magkaibigan? Balik na tanong nito. At kabisado mo ako. Exactly.
Kaya huwag ka na magtatanong kung alam mo ang sagot. Kahit ilang hibla lang ang buhok ay kabisado ko. Kaya nga ayokong magtanong kung ano nangyayari sa'yo dahil ayokong marinig ang totoong dahilan ng kalungkutan mo. Kahit may ideya ako kung ano, hindi lang ang pag-alis na sikang dahilan. Alam kong may iba pa. Nawala nang sasabihin si Sandria. Nagkunwari siyang interesado muli sa pinapanood. Tahimik na pinag-aralan ni Bernard ang mukha ni Sandria. Eksaktong 1 week, katatapos lamang niyang maligo, when she made a gasp nang makita mismo si Sig sa tapat mismo ng pinto ng banyo. Magkahalong galit at tuwa ang kanyang naramdaman. Hindi niya malaman kung bakit halos lumundag ang puso niya. Yung napakalinaw ng lalaking kaharap niya ay kasal na. Pinigil niya ang sariling yakapin ito. Subalit sa kanyang pagkabigla, ito ang gumawa ng hakbang upang sila ay magkalapit. Buong higpit siya nitong niyakap. Saglit na nakalimutan niya ang katotohanan. Paano bang magtakoy lang nararamdamang pag-ibig? Paano ba niya tatalikuran ang kaunting alaala sa bisig ng lalaking ito? Paano ba niya ititigil ang oras para manatili ang masarap na sandaling ito? Namait ang kanyang panlasa. Tila may bihig sa kanyang lalamunan at anumang oras ay mababasa ang kanyang mata. Kumurap siya, subalit walang nalaglag mula roon. Humigpit ang pagkayakap na Sig at ang kanyang mga kamay na natiling nasa kanyang tagiliran. Nagpapasalamat siya at hindi yun kumilos para yumakap. Kunot nung inilayo siya na Sig. Why the cold treatment? Idiniyan niya sa biro ang kanyang sagot. Dahil kanina pa ako giniginaw sa ayos ko. Parang ngayon lang napunan ni Sig ang kanyang hitsura. Sa nakita niya apoy sa mga mata nito, alam niyang bumangon ang pagnanasa nito. Kinabahan siya. Napahawak siya sa buhol ng kanyang tuwalya. Magbibihis lang ako. You are trying to avoid me. Inalis nito ang kamay ni Ron habang ang mga mata nito ay nasa mukha niya. You are more seductive, no trail of makeup. Hinaplos nito ang kanyang pisngi. Alam mo ba kung gaano kakaganda sa tingin ko, my dear Sandria? Umiling siya. Para kang isang napakagandang obra na gusto kong ipinta sa katawan ko. Napahigpit siya sa paghinga ng malaglag sa paanan niya mismo ang tuwalya. Pademure niyang tinakpan ng sarili. Beautiful, napapalatak sa paghanga si Sig. Kung nabigla siya sa pag-alis ng kanyang tapis, mas nabigla siya sa ginawa ni Sig. Sig, payakap siya nitong binuhat upang ihiga sa sopa. Sig is on top of her. Sinikap niyang itulak ito. Sig, ano ba? Nasa itas pa si Minnie. So, ayokong makita niya tayo sa hindi magandang sitwasyon. This isn't beautiful. Tanong nito habang nagsisimulang maglandas sa mga labi sa kanyang leeg. 1 linggo kitang hindi nakita. Gusto kong magtampo sa'yo dahil hindi mo sinasagot ang mga tawag ko. I miss you so much, Sandria. Kapag nagkapalag palang ng eroplano ay nagmadali na akong nagpunta rito. Gusto kong ipakita sa'yo, ipadama sa'yo kung gaano kita kamiss. And you must pay each time na nananabig ako sa mga labing ito. Mabilis siya nitong hinalikan, a mouth-eating kiss. But see, this isn't a proper place to make love. Isa pa ka, muli siyang napasinghap ng haplusin siya nito sa kanyang harapan. And he stopped the mid-sentence when he claimed her lips again. Again, she lost. Saka lamang siya natauhan ng marinig niyang yabang ni Mimi ni Bob. Tinulak niya si Sig at nagmamadaling tumakbo sa banyo. Tinagukan niya ang sarili. Nag-i-enjoy pa siya sa pananakit sa sarili kaya medyo dismasayado siya nang may starbo si Minnie. Pinalalabas siya dahil naiihi ito at ipinaalam na may naghihintay sa kanya. Binuksan niya ang pinto. Nang matapos ang kapatid, iniutos niya dito na dalhan siya ng isusuot na uniform. Magtatanong sana si Minnie pero minabuti nitong sundin na lamang siya.